Hallelujah. Loving Lord, we thank you today for your loving grace and even for your loving kindness, O God. That only because of your grace, O Lord, we are still living today. The breath of life that we have right now, we know that this comes from you. And there's no reason, Lord, that we cannot give you praise and give you thanks, Lord, because life is so precious. And we know that this life comes from you. And so, Lord, we just bow down our heads, hallelujah, in deeper adoration, thanking you, Lord, of this life that you have given us. Thank you also, Lord, that only by your grace, O God, we are able to overcome all the trials and all the odds of life that comes along our way. For we know, Lord, that all of these things are part of our spiritual journey. But we thank you, Lord, we are not alone. You are always in our side. In fact, we know, Lord, that this battle is not our battle, but this is yours. And so thank you, Lord. Hallelujah. We express our appreciation, oh God, and our utmost, hallelujah, expression about thanksgiving because of your goodness. God, today as we are going to hear your words, Lord, please give me some extra strength, oh God, that I could be able to manage, oh Lord, to share your words to your people today. God, you know my physical condition. But Lord God, hallelujah, in spite of the fact, Lord, that I have this kind of feeling right now, oh God, in my physical. But Lord, I know that you are the God that always gives us extra strength. You have said in your word that your grace is so sufficient for us. So Lord, today, I want you, Lord God, to use me once again to bring your word, Lord, a word of encouragement, a word of hope, a word of direction, and a word, oh God, of assurance. Hallelujah. For those who do not have the assurance of their salvation. Make this message a blessing to all. And this is my humble prayer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Could we wave our hands, mga kauturan? Pwede ba nating i-wave ang ating mga kamay at sabihin, mahal ka namin, Panginoon. I love you, Lord. Come on. Just say, I love you, Lord. Hallelujah. Say it again from your heart. I love you, Lord. Come on. Come on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Amen. Samtang nagatindog ka mo, mga katuran, sininga aga, basaw na to ng aton teksto, aton makita diri mga kauturan sa libro sang binuhatan. Amen. Acts chapter 20. And I'm getting to read verse number 17 up to verse 27. Nagasiling diri. And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. And when they were come to him, he said unto them, you know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. Take note that word. Ang matuod nga alagad sa Ginoo, ara sa permi kaupod sa mga katawan sa Dios bisan anuman nga panahon. Wala siya nagabiya. Manang matuod nga alagad sa Ginoo. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. And now I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold,
I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Kung nga nahambal ini, mga kauturan ni Paul, it's because sa sininga panahon, gina-persecute siya. In spite sa iya mga pagwali, mga pagpalinton sa pulong sa Ginoo. Pero ginahigambot siya, ginalutos siya. Kag sa kamaturan, pagkatapos sini, nakaibalo siya nga bilangguon siya. Pero pamati ka mo, amuning hamba ni Apostle Paul. Hallelujah. Save the Holy Ghost, witness it in every city, saying that bonds and afflictions abide me. But listen, verse 24, hindi ako mag-deal sa akong mensahe. Siling ni Paul, bisan ini nga mga butang nag-abot sa akon, pamati ka mo, mga Kristohanon, mga anak sa Diyos, mga bisita, nga bisan ano pa, mga kauturan nga mga kabudlayan, mga tisting, kapaitan, nga nag-abot sa ton kinabuhi. Yari ang ambal ni Paul sa verse 24, siya, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. And now, behold, I know that ye all among whom I have gone preaching the kingdom of God shall see my face no more. Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. May the Lord will add more, not only blessings, but unwanting upon the reading of His Word. Praise God. Everybody say, I love you, Lord, one more time. Praise God. Say it from your heart one more time. Palakpakan natin siya, mga kauturan. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Magalingkod na kamo, mga kauturan. Salamat sa Ginoo nga ang aton buluhaton karon nagauswag na nga nagauswag. Sa bulig lang gid sa Ginoo kag tungod siya grasya. Praise the Lord. All right? Now, my message this morning is about the 3 important things in our spiritual journey. The 3 important things in our spiritual journey. Kabalo ka mo, kung ang tao magsugod na, pag ang tao'y mayroon na siyang desire na maglingkod sa Panginoon, ay maraming hindrances. Totoo yan. Kasi, bakit? Ito. Kasi hindi gusto ng kaaway ng dyablo na tayo'y maligtas. Alam ng dyablo na destinado na siya sa impyerno. At dahil yan, na alam niya na siya destined to eternal hell, gusto siyang mag-convert ng marami na makasama niya doon sa hell. So yung mga tao, makinig kayo, yung mga tao na hindi magbigay ng importansya sa tawag ng Panginoon sa kanilang buhay, in spite of the fact na binigyan na sila ng Diyos ng maraming tsansa at mga oportunidad, makinig kayo mga kapatid, tayong lahat makinig. At the end of the day, maginulsolta kag magbasolta pag-abot sa katapusan, kay nga aman, kung anong ginahambal sang Diyos, matabo gina. Pero yan na, pag ang isang tao ay magbigay ng halaga, especially yung desire niya na maglingkod sa Panginoon, ang sabi naman ng Biblia, pagpapasukin mo ang Panginoon sa inyong puso, tanggapin mo siya na personal mo nga tagapagligtas, Panginoon, Hari at Diyos sa inyong buhay, at niyan mag-submit kayo sa tinatawag na Holy Sacrament, na water baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Bible, ay kayo ay o tayo ay nasa ating tinatawag na spiritual journey. So ibig sabihin, pag tumanggap na kayo sa Panginoon, kung maglingkod na kamo sa Panginoon,
kung mga lagad na ta sa Ginoo, nagsugod na ta sa aton spiritual journey. Ang rason kung nga amuning akon iwali karon sa inyo mga kauturan, agud hindi lang nga paintsindihon kamo kag pahibaloon nga sigurado gid ang aton kaluwasan, kag ang aton pag-alagad hindi ni kay sayang, may dako ini nga kapuslanan, nga para sa iban abi nila wala ni sing kapuslanan, pero suno sa pulong sa Dios, perti kadako nga kapuslanan sa aton kabuhi kung mga lagad ta sa Ginoo, ang matabo kung magsugod ka na pangalagad sa Dios, suliton ko ang yawa hindi sa gusto nga makapadayon ka busa, butangan niya ka sang madamo nga mga hindrances. Kaintindi ka mo? So tungod sa mga hindrances, it's because of hindrances, because of so many hindrances, that the devil is trying to give along our way in order for us not to continue serving God. My message today is very, very important in order for us na kahit mayroong maraming hindrances, we could be able to continue our spiritual journey. Tingnan niyo ang isang barko, hindi yan makarating sa kanyang paroroonan kung walang mga importanteng bagay na nandyan sa barko. Ano ba yon? Number 1, ang navigation compass. Kung walang navigation compass, kahit ano pang malaking barko, pag magpuntang Manila, puntang Cebu dyan. Puntang Cebu niyan. Di ba? Kung wala siyang tinatawag na navigation compass, kahit malaki pa siya, ang mangyari sa kanya ay paikot-ikot na lang siya. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Why? Walang isang importanteng bagay na sa kanya na mag-guide sa kanya. Naintindihan ba niyo? Pangalawa, hindi lang kay navigation compass, of course, yung engine. Paano naman? Yung mga prinsipyo ng mga debatidor at saka yung mga pilosopo, sabi, kahit walang makina, lutaw yan. O pwede sa bangka. Propili ka, pamanila ka, bangka ka o barko. Kung bangka ka, manghabal na lang imong ilok, pila ka adlaw binugsay. Nga dito mangkas bangka, kami araman barko. Insindihan ko ninyo? So, sa barko, ang kinahanglan sa barko, makina. Di ba? Kung may barko na pod, kompleto. Kung may kapitan, di kadagan ang barko, di kadlagan, di ba? So, mayroong mga importanteng bagay, kahit sa mga natural. Halimbawa, sa barko, mayroong mga importanteng bagay na dapat natin i-consider. Even sa barko, agud nga ang barko makapalabot sa destinasyon. Naintindihan ko ninyo? Now, kita, pamati, kung kita mga lagad na sa Ginoo, baptized in Jesus' name na kita, nakabaton na kita Holy Ghost, na ari na tayo nagasimba, yari kita sa ginatuwag nga spiritual journey naton. Pero, gusto gid sang Diyos, nga hindi lang ka maka-appeal sa spiritual journey, kundi gusto gid sang Diyos, siguraduhon ka, nga sa aton spiritual journey, makalabot ka gid. Amo na nga may ari ko subong, 3 ka importante nga mga butang, nga akon iniihatag sa inyo kag palihog, hindi ni ibaliwala. Kay ini siya makabulig sa aton tanan kung paano ta makapadayon sa pag-alagad sa Diyos. Number 1, ang tinatawag na pagpanampalataya. Faith. Number 1, I'm talking about these 3 important things in our spiritual journey, that if these spiritual things or 3 spiritual things is in our life, then we can be assured that we can assuredly reach our destiny. And number 1 is faith. The Bible said, listen to me, without faith, it is impossible to please God. It gives us an idea that no matter who you are, no matter of your name in the society, no matter of your
of your provision in life. Biblically speaking, without faith, you are nothing. Di ba? Without faith, man cannot please God. Number 2, without faith, man cannot come to God. Ang kailangan natin ngayon, matapos nating pakinggan ang salita ng Diyos, kailangan natin manampalataya sa Kanyang salita. Bakit? Kahit I will be preaching to you with all of my strength, na magwa na akong tinai, ka makalabugto akong ugat, pero kung namati ka sa pulo sa Diyos, nga hindi mo updan pagtuo, way pulos ang wali ko para sa imo. Hindi ka kapalapit sa Diyos. Tanawa ba na ng mga tao, nga mawalihan sa pulong sa Ginoo, wala ka sa pakmayo. Mamati lang pero why gid ka response. Mamati lang pero dabali wala lang. Tanawa ang kabuhi, makapalapit na sa Diyos. Amo pa na makontra sa imo. So it requires our faith. Agod kita makapamuot sa Diyos kag makapalapit sa Diyos. Amen? Amo gini number 1. Ikaduwa ay katatlo, siling sang Ginoo, we shall walk by faith and not by sight. I will explain this to you. Kung maglakat kita, nga gamit naton ang aton mga mata sa pagtanaw sa palibot, siguraduon ta ka, palay-palay kagid. Come on, church. Upod ka mo sa akon. If you begin your spiritual journey in the Lord, and then you are not using your faith, but you are just using your physical sight, your human perspective, I will tell you, you cannot overcome. You cannot continue. Hallelujah. You will only be disappointed. You will only be discouraged. You will only be frustrated. Why? Because in every direction in our life are full of trials, are full of challenges, are full of circumstances, are full of these things. But listen to me, there is another direction. Hallelujah. Looking up high, the Bible tells us that David said, I look my eyes upward because that is where my help cometh. Di ba lagi hambal ko to sa inyo? Sang nagligat nga Domingo, looking beyond impossibility. Kay kung tanawon ta lang ang kalibutan, tanawon ta tong palibot, disgrasya kita. Are, number 1 gid, na problema, kung magtanaw ta sa palibot, kung magsugod ta tanaw sa aton mga mata sa palibot, ihatag sa yawa ang imo bulugasan, way unod. Ang imo kaldero, kangho. Ang imo dulapugan, way gaso. Unya, pagtanaw na po di mo sa unahan, turko. Unya, pag libot na po di mo dito, wala mo sa turko, mayara pag ika. Di pagtanaw na mo sa unahan, anong matabo sa imo? Because you are looking or you are using your sight. Sa mga mata mo, discourage doon kagin sa yawa. Ining matatama puslanon kung gamiton ta sa positibo. Kung gamiton ta para sa Diyos. Pero hindi pagtuguti, Kristohanon ka na, ang imo mga mata gamiton sa yawa nga magpaluya. Hindi pagtuguti nga ang imo mga mata hampangan sa yawa nga makapalayo ka sa Diyos. Kung may mga amugin man kasi na nga mga sitwasyon kag senaryo subong sa imo kinabuhi, listen to me my friend, this message is for you. Nga samtang kita lakat sa aton spiritual journey, we should always walk by faith and not by sight. Kung ako, magtanaw lang ko sa akong mga mata. Kagway lang ko pagto sa Ginoo. Ay sus, lugay na ko natikangkang sa inyo. Prangkang nga sigla nun. Parte ka damo membro sa lawayon.
Gihubak ninyo, pastor. Pero pasalamat lang kamo sa Ginoo. Kay inyo, pastor, natao sa pagtuo, hindi natao sa mata. Ang ako niya, pagpati, bisan pa sa ako, daw ginapatay mo markong pamilya ng ihambal ko. Bisan sa akong pamilya mo ning akong prinsipyo. Kung kamo malang makabalda sa akon pag-alagad, na hindi ko kapadayon sa pagtuo, sa akong pag-alagad sa Ginoo, hindi niyo kalain ha, sa akong pamilya hindi niyo kalain. Kaya sa mga membro niyo pagkalain, ang matod, mahal ko akong pamilya. Pero kung kamo malang makabalda, mas mahal pang wala kamo. Prangkang suglanon. Nga man, imabalda ako pagtuo. Musa, makauturan, please, pamati sing mayo. Ang aton panlakatan subong, hindi niya lahog-lahog. Way tagahampang. Ang aton katapusan, sigurado na ni. Hindi man pagtuguti, nga dugay ka na nagdalagan, dugay ka nagapanlakatan spiritual, sa gagmay lang nga butang tungod sa imo palananawon, nabalda ang imo pag-alagad, himoa, nga bisan ano man ang nakita sa mga mata mo, gamita ang imo pagtuo, hindi ang imo mga mata. Ikaapat nga kinahanglan ng pagtuo. Ano na? Sa Hebrews chapter 4. Pamati ka mo sa mayo, ilabanigit sa mga baguhan. Verse 1 up to verse 4. Siling na Apostol Pablo, sang unang nga mga panahon, halimpas sang unang mga panahon, tub-tub subong, ini ang maayong balita, ginwali sa mga manalagna, kag sa mga alagad sang Diyos. Apang ini nga mga tao, halin sa daan tugon, kag hasta subong, ang mga tao nga dito sa daan tugon, madamo ang wala makasulod sa dutang saad, kag diri sa bagong tugon, madamo nga mga tao nga wala nakabaton sang kaluwasan, pamati, bangod, kay bisan nakabati sila, sang pulong, bisan ginwalihan sila, sang pulong, bisan ginpaintindi sila, sang pulong, pero wala nila ginupdan sa pagtuo, among kabangdanan, nga wala sila makabaton sang kasiguruhan sa ilang kaluwasan. Nga kinahanglan tang pagtuo sa aton panlakatan espiritual, kay amo ining angkla, amo ini ang kumpas, amo ini makauturan ang makinaryas nga makapahimo sa aton, makalabot sa aton destiny. Come on! Come on! Are you not happy? Sa tao biya nga nagadlagan sa lumba, sa ikaw ng personal experience siya, samtang nagadalagan siya, mga kauturan, kunara na siya tunga-tunga, pirti na ginaang iya, tense kag pagpaningwa, kadaw halos, mabugto na siya, ang ginawa niya sa hapo. Pirti na iya paningwa. Pero ang kalantaw, sige lang chiring-chiring, higi, higi. Inang nagsiling, sige-sige. Kung siya pa nagitlagan, kansini ka mo sa kumbot silingon? Suliton ko. Ang aton pag-alagad sa Diyos, yari kita sa aton spiritual journey. Kinahanglan naton, hindi kita mga cheerers, kundi mga doers. Kita ang maghimo sa aton personal na sakripisyo. Kita ang maghimo sa aton personal nga mga handom kag tinguha. Praise God! Kaman, kung hindi ka maninguha, hindi ka malabot sa imong inangan. Pero kanami, may isa ko nabasa sa YouTube, nga bisan pag-start niya dlagan, napiang siya. Ano tong natabo? Napiang siya, no? Natumba napiang. Pero wala siya naguntat. Sabi niyo kung sinong naging inspirasyon, na nakalabot sa gihapon sa inangan, ang yamay. Kaya ang amay, makauturan, sa pagkakita niya sa iyabata, nga natumba ang iyabata. Nakabalo siya nga ang iyabata may kapasidad sa pagdalagan, pero nadisgrasya kung ano nga kabangdanan. Pero ang iyamay naghambal, nag-represent kita sa aton pungsod. Wala ka nag-represent sa imo ng kagalingon, kundi sa imo pungsod, sa aton pungsod. Busa, gina-encourage sa iyamay, nga bisan grabe nagakapoy, kagrabe kasakit, makautunan sa iya mga tiil, kung ano to siya.
Totonan siling sang among nga istorya, nagpadayon siya. He continue running his race. He continue even to the last breath of his life. Hamalan ta kamo, the thing that really matters to God is not our first mile. Pamati ka mo sumaya? The things that really matters to God is not our first mile in our service to God, but it is our last mile. Ano man lang sa primero, pertisin ka tutom, pertisin mo kadasig, pero gali, hindi ka man katapos, hindi ka man kalabot. Masubo ang Diyos, ina. Pero bisan nakakatumba-tumba pa ka, bisan ano pa ang imo kabudlayan, bisan ano pa ang imo kapaitan sa kinabuhi, ining inyo pastor permit ga-back up sa inyo. Pwede na ko tani gani magdoktrin. Isa, gusto ko na tani mga doktrina, pero ginbutang yapon sa Ginoo sa kong kasing-kasing son. You have always to encourage my people. Kinanglanon nila inisan, bisan papabalik-balik ang imong mensahe, pero kinanglanon nila ini kay nakita sang Dios ang aton mga kahinaan, nakita sang Dios ang akon kahinaan, nakita sang Dios ang akon kinanglanon, nakita sang Dios ang inyong kahinaan, nakita sang Dios ang inyong kinanglanon. Busa ginatag ini sang Ginoo nga mensahe, agud mahangpan tagid sing lubos, kay kun mahangpan ta na sa lubos, niyan magakadto naman kita sa madalom naman nga mga pagtulunan sa pulong sang Dios. Pero nakita ko subong kinahanglan ta gini. Kay nga kalabanan subong sa simbahan, matingala ka dasig sa primero, pagkadudugay way na pod. The thing that really matters with God is not our first mile of our service, but it is our last mile. And we can only be able to finish our finishing line because of our, listen, because of our, come on church, because of our, kung may pagtuo ka, pamati, makanto na ko si kaduha. Kung may pagtuo ka, aprobahe. Kung maaprubahan mo ang imo pagtuo, pamati ha, kung maaprubahan ninyo yung pagtuo, aba si Pastor malipayon, kumpiyansyado na. Pero si Pastor masubo, kag hindi siya kumpiyansyado. Nga ikaw nga nangalagad sa Ginoo, may tao mag-report kay Pastor, di ba gasimba to sa inyo, apostolic na? Oo, nga man, asos ato na, tikangkang na. Masubo si Pastor sila. Pero malipay siya. Kung ikaw, mainsakto ng mindset mo, nga nagalakad sa pagtuo, ang pagtuo mo na probahan na, gitilawan ka, damo mga testing sa kinabuhi, wala ka nagbiya sa pagpangalagad. Sino pastor hindi malipay? Sino Diyos nga hindi malipay? Kung malipay ang pastor, hambalanta ka mo, may wrong concept kita eh. Ang atong wrong concept, sa Diyos ko niya ginalagad. Sugid lang. Diyos. Hindi ka kakalagad sa imo pastor, kita mo, Diyos pa. Naintindihan ko ninyo? So ang aton pagtuo i-prove. Kung may pagtuo na kamo nga sigurado, insakto nga pundasyon sa pagtuo nyo, klaro nga sa rin nabaton yung kamaturan, ang akon pangabay, hindi na pagbuhi nga pagtuo. Imo'y natipigan, tup-tup sa pagbalik sa Ginoo. Ikaduwa, nga importante nga butang para sa aton spiritual journey. Matapos ang pagtuo, kinahanglan naton ang determinasyon. The word determination means reaching out your goal. Reaching out what you have desired. Ang pulong determination, although is always on the process of action, but the word determination gives us an idea that whatever we desire in our life, we are determined to have it. Tagata ka mag-sample.
Gusto ko makabalay. Gusto ko makabalay, ha? Pero sige lang ko tulog. Makabalay ko. Gusto ko makabalay. Pero sige lang ko istorya. Makabalay ko. Kung gusto ka makabalay, himo ka sang paagi nga makabalay ka. Kag kun magsugod ka na, determinado ka nga tapuson mo ang balay mo. Ang church naton, it involves million of pesos. Samtang nagapamalandong ako, makauturan, nakasiling ko, Lord, perti sa imo ka milagroso. Perti sa imo ka wonderful. Mamalandong ko, Lord, daw nagdamgo lang ko, pero natabugid. May kabudlayan oy, abi ninyo, may kabudlayan oy. Nagpasalamat ko sa aton utod. Hindi ko lang pa-imensionan niya pangalan. Nagpadulong sa dito simento. 20 kabag. Dako na nga bulig sa ako kag nagpasalamat ko. Ang iban sa inyo nagdala diri mga bugas. Ang iban sa inyo makauturan nagabulig kun ano. Praise God. Nga tungod hindi na masarangan sa isa ka tawo. Nga kon silingon may kabudlayan. Pero nga ginahimo ta nga ginasige ta biskan may kabudlayan. Kay isa sang ako natunan, once ang Dios may pahimo sa imo, may ipasugod sa imo. Listen to me. Once or the moment God will start something on you. Listen to me. Do not lose your trust and faith, but believe, always believe that when God begins to start something in your life, He is also obligated to finish it. Ang buot silingon ko ng Diyos magsugod sa imo kabuhi sa pagpamuhat, obligado ang Diyos nga magtapos sina. Kaginbutangan kita sang Diyos sa pangunahuna nga muna, busa ang Diyos obligado nga tapuson gid ang simbahan kay ngaman ginbutang ina sang Diyos sa aton mga hunahuna. Palakpakan ta siya mga kauturan. Determination. Guys, kuila ka? Tagaan ka kwarta nanay mo, tatay mo? Si tatay mo gapanghulam? Tatay mo gobras kampo? Si tatay mo gatapas kung ano pa? Tapos ikaw, nag-eskwela, dihinambed ka dito sa kumpiteran? Katapos ka? Hindi. Masiling kabaw, kabudlay, amo na. Kung hindi ka makauturan maninguha, kag determinado sa pag-eskwela mo, hindi ka mag-expectar nga makatapos ka. Ako, nagapati sa bugos kong tagipuson, wala sa mga daduha. Ang aton subong mga professionals, ang iban sa ila nakatrabaho na, ang iban wala pa. Kung nga nakatapos sila, kung nga nanginamu sila sa ila subong kaimtangan, it's because of their faith and determination sa Diyos makaturan, sa aton pag-alagad, o bisan pa sa aton pagpangabuhi, sa pag-angkon sa kadalagan, kinahanglan naton ang pagtuo kag determinasyon sa aton kinabuhi para malabot naton ang aton maginahandom. Hindi ko magpati, i-bless ka sang Diyos kung wala ka determinasyon. Hindi ko magpati, makauturan, gamiton ka sang Diyos kung wala ka determinasyon. It requires our determination. Somewhere along the way, may ipahimo sa imo, damo na testing. Kung kaisa, pasakitan ka pa. Te kung di ka determinado, songgod ka dayon. Kamo lang da. Akigan man ko permi ni nanay. Ganon ko ni nanay nga. Adlaw ka nagabot. Te, hindi lang ko. Akigan ko permi ni pastor. Kung wala ka determinasyon, sa imo pag-alagad sa Diyos kapag tuo, gamay lang nga butang, mauntat ka. Gamay lang nga butang, matalikod ka. Pero hambalanta ka, kung insaktong pagtuo mo, kag determinado ka sa pag-alagad sa Diyos, bisan ano pa nga mapagsulay kapag tilaw, nagapadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? That is why, ang mabasa ta din makauturan sa Biblia, nanungod sa determination, si Paul. Ginambal niya diri, nakaagis siya sa mga paglutos. Nakabalusang ang bilangguon siya. Mga kauturan, sa atong gima sa Acts chapter 20, apang siling ni Paul, initanan nga mga butang, wala makapahamulag sa akon pagwali sang maayong balita. Kag siling niya, wala ko
ginakahuya nga maghambal sa inyo, nga natapos ko nahatag sa inyo ang kabugusan nga mga paglaygay sa pulong sang Dios. But silingon, hindi na si Pablo accountable sa mga dugo sa tumakatauhan kay nga man bugos na nga gihatag ni Pablo ang mga paglaygay, ang mga paghambal, ang mga pagtudlo sa pulong sa Dios. Everybody say amen. Bisan ini nga aton pag-alagad, bisan ini nga aton paghandom nga magsimba diri. Pamati ka mo, kamo mga baguhan. Kung hindi ka mo determinado, hindi ka mo di kanto simbahan. Pero kung determinado ka mo, why pagid diri no? Ambot ko mayari diri. Why pagid diri no? Nga ang kadis lakato ng pagkanto di sagay. So far, ambot lang. Perti kalayo, no? Pero kung determinado ka, makauturan, malabot mo ang imo gusto. Amen? Ikatatlo, kag dire ko magatapos. Sa aton spiritual journey, not only faith is being required, like what had happened to Job, that in spite sa iyang mga trials, the faith of Job remains to God. So what happens to Job? After his great trial, the Bible tells us in the book of Job, hallelujah, God bless him abundantly. God restored 100% out of those things nga nadula kay Job, mga kauturan nga man, because of his faith. Kita mo na, siling sa asawa, amo na kas na Job, nangamatay na atong bata, nangamatay na atong makasapatan, gihubag ka na, perti ng bahuan mo. Sige lang kaya po praise the Lord, sige lang po hallelujah, biyain na imong Diyos. Pero si Job wala ginagbiya, nga, anong eskrito? Because of his faith to God. Kaya balo ka mo, kung ang pagtuo mo, tindugan mo lang, pasaligon ta ka. Hindi ang Diyos butigon, pasaligon niya ka, pasaligon ta ka. Suliton ko ang Diyos, hindi butigon. Pagkamayuhon kagit sang Diyos. Tindugi lang pagtuo mo. Ikatatlo, kag dire ko magatapos. In our spiritual journey, faith is not only being required and determination, but also, this is the last one, our love to God. Dapat ninyo may baluan ngang aton pag-alagad sa Diyos, hindi ni tungod sa tao. Dapat naton maintindihan kag mangpan ngang aton pag-alagad sa Diyos, hindi tungod sa imo utang nga kabalaslan sa akon. Kinahanglan maintindihan ta kag mahangpan nga aton pag-alagad sa Dios ina tungod sang aton mismo pagigugma sa iya. Hambalan ta kamo kung ang isa ka tawo makatuon na sa pagigugma sa Dios. Wow. Taganta ka mo na himplo. Sang nagapangaluyag ko kay Mrs. Iya sini mga utod pertigid kontra ko nila. Magsaka ko dito sa tapon. Masiling na dayon ang utod ni Mrs. Sino man na? Pastor na. Ano man na? Batian ko gid. Yoy. Di magayon na kas. Tanaw linaktan siya na. Batian ko makaturan. Tiyan ako din mo para mapabilib ko sila. Siling ko kay Mrs. May awasay ka mo da? Awasay bala? Pero sa totoo lang, way ko katilaw bugha, sis. Sister Janet, way ko katilaw bugha, sis. Pero tungod sa akong pagigugma, di pakita, ginakon. 3 kakahoy, pagbugha na kon, nagtiyog ng kalibutan. Pero ting akon pangkapot, makaturan sa, kay naglain akon pamatsyag. Siling ni Mesa, na, sige ka ginabi ko. Abi niyo ko na nung sabat ko, gusto ko i-prove sa imo ginikanan ang akong pagigugma. Pigado kami. Ini sila may kulokwarta. Ilabiligan nila utod. Damo kapangaluyag sa una kay Mrs. May nabatian pa ko nagpangaluyag engineer. Dalan siguro si Mrs. mga chocolate, Brother Rani. Pero ang akon ginadala kay Mrs. Ahaw lang gid nga pulburon. Pero inang pulburon halin sa kung tagipuso.
Kung nakatanaw ka mo sa balay nila, halin sa highway, pasaka, perting layo ah. Unya, ang dalan, batuon pa. Way pa man kusungkod sa una. Maglakat ko makauting gasangkiig ko yung taon. Igo ko kabot ito, ang akon bayo nga napuno sa perfume, nanimahaw sa singot. Ano akon butsilingon? Ako ng tao may pagigugma. Pwede sa kasakripisyo. Kung ang tao may pagigugma, makautan, pwede na itaya ang yakabuhi. Pwede niya baguhon ang direksyon sa ikabuhi. Ay man sa inyo, nakaagiman siguro, mga nobya-nobyo. May mga panahon siguro, masiling imo nobya. Kung tutuod di man ang imo gugma sa akon, hindi ko magsugot sa tao, nga pala sigarilyo, kay nimang upos. Bisan ano pa sa imo ka, adik sa sigarilyo, untaton gini mo, kay nga man, nahigugma ka. Bisan ano kalayo, sa lugar, pwede ka magsakripisyo. Tungod nagahigugma ka. Huwag ka mo kabalo, mga kauturan, nga ang Biblia nag-required sa paghigugma. Kung kita mangalagad sa Diyos, bangod listen to me. Wala kita rason nga hindi ta sa higugmaon. Bangod siling sa Biblia, siya una ang naghigugma sa ato. Kang ang paghigugma sa Diyos, wala niya ginekspresar pinaagi lang samban. Siling sang akon Biblia, siling sang imo Biblia, siling sang pulong sang Diyos, gikan siya sa kalangitan. Hallelujah. Imagine daw ano kalayo ang kalangitan, pero nanaog sa diri sa duta. Hallelujah. Agod lamang ikaw nga ginahigugma niya, agod lamang ikita nga ginahigugma niya, makaangkon sa paglaom sa kaluwasan. Kita tanan hindi inosente sang istorya sa Kalbaryo. Hindi kita tanan inosente. Kabisan sa pelikula nga Passion of Christ, dira natin makita kung ano kasakit ang nagyan sa Ginoo. Ang kapaitan nga nagyan niya para lang ikaw maluwas, para lang ako maluwas, makauturan. Ina tanan ginimo niya tungod sang iya paghigugma sa imo. Gani mga utod sa Ginoo, matapos kita makarisar, kaginbaton taman siya, kaginalagaran taman siya, paliog sa aton pagpangalagad, hindi lang ibutang mo sa pagtuo, hindi lang determinado ka, kundi ang imo pag-alagad, ibutang ang matutuod mo nga pagigugma sa Dios. Nga si Paul nagsiling siya, I press on towards the mark. Ang word nga press, it means squeezing. But sila may mga kabudlayan. Nga nagambal si Paul, I press on towards the mark for the high calling of God. Abi nyo nga, kung nga si Pablo nakabatas, nakahimo sa pag-antos, kabisan pa maghalad sa kabuhi, nga magpangin matay kaya sa ginhambal niya dito kay Timoteo sa chapter 4 nga nagsiling siya, I have fought a good fight of faith and I have finished my course. Si Pablo ulot dan na ulo, pero wala siya nagsurrender, mapautod siya ulo nga tungod sang iya pagigugma kay Kristo. May mga tao, praise God, nga matapos siya makonvert, kag mga nakabadyag sa masama tutuod nga pagigugma sa Ginoo. Tanawan niyo mga Kristohanon nga may ara gid matutuod nga pagigugma sa Dios, kay pagigugma kay Kristo. Bisan ano pa mabiyaan nilang tanan, bisan ano pa masakripisyohan nilang tanan, nga man tungod sa ila pagigugma, hambalan ta kamo makaturon, hindi kita makahimo sang buta nga makapalipay sa Dios kung wala kita si matutuod nga pagigugma sa Dios. Kung nagahigugma ka sa Dios, ginamahal mo siya, praise God, ang tanan niya, mga katuran nga mga sugo tumanon mo sa imong kinabuhi. Kag niyan kung ikaw matutuod nga nagigugma sa Dios, nagahimo ka sang butang nga mapahamuot kag mapalipay mo siya, nga ginahigugma mo siya.
Hindi pwede. Ako nangalagad ka sa Ginoo, wala ka pagigugma sa'yo. Ang balonta ka mo, katapusan na lang hindi ako makatapos. Siling ni Apostle Paul, we are not men pleasures. As we do the work for God, siling ni Paul, we are not men pleasures. Nga, ang buot silingon ni Pablo, kung maghimo ka sa kung anuman nga butang sa Diyos, himoa nga upod ang gugma. Hindi ka na magpaabot sa balos. Hindi ka na magpaabot kung ano pa. Ginhimo mo na. Tungod nga siling ka, I love you. I am willing to sacrifice, Lord, in the ministry. I am willing to sacrifice to help Pastor Concepcion, Bishop Concepcion. Not only because of him, but because I love you, Lord. Hallelujah. I am willing to support the ministry, not because of Pastor Concepcion, but because I love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Bisan ano ba niyo kabudlayan? Praise God. Pamati ka mo mga kauturan. Ipakita ang iyong pagtuo. Ipakita ang determinado ka mo. Kaglabi sa tanan. Ipakita ang inyong pagigugma sa Diyos. Hallelujah. Sining katapusan. Kami na lang magatindog kita mga kauturan. Hallelujah. Iatagong panahon kay Pastor Ariel sa pag-ibaw siyang challenge. Samtang ako magasiling sa inyo, sa sining uling mga adlaw, ang gikinanglan naton sa aton kabuhi, amoy ning tatlo ka mga butang nga importante. Number 1, we must have faith in God. And number 2, we must be determined in serving Him. And number 3, we must love Him as we serve Him. God bless you all. Thank you so much. Amen. Praise God. Come on. It's all about sabihon ko liwat kauturan, commitment sa Ginoo, pakigsaad sa matuod nga pakigsaad sa Ginoo. Himoa ang butang nga makapadayon ka sa pagpangalagad mo sa Dios. Singuhan ka, wala na'y lain. Come on, hallelujah. Nindapin. Hanggang pagtuwa, Hilway ka nga magkaapalapit. mabayaw ka. Siningaan ka mo ko. And say unto the Lord, Lord, give me one more time. May panahon nga mapakyas ko sa imo, Ginoo. May panahon nga makabatsyag ko kaluyahon. May panahon nga makabatsyag ko kawala sa gana sa pagpangalagad sa imo. Apan siningatak na, Lord, ibalik ang unang gugma ko sa akong pagpangalagad nila sa imo. Madalang ali, milagro ania, lindapin, kasing-kasing na Come on. grasya ang ibada ko, Sa personal na pagkigsaan sa Ginoo. Ang problema, mga kauturan ng uni, nagapalayo ka sa Dios. Wala di mo ginabali ang kabudlayan sa imong magtutudlo, sa imong leader. Tungod, matiga ang aton kasing-kasing. Diyos tinguhan. Hallelujah, Jesus. Himo personal nga commitment sa Dios.